In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom, Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanila pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ang pagutita sa mahal na Birheng Maria ngayong tuwing Sabado. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko, sa mabuting balita, makikita natin na bumalik ang mga apostol kay Jesus na pagod ngunit masaya dahil marami silang nagawa para sa Diyos. Alam ni Jesus na kailangan nila ng pahinga, kaya inaanyayahan niya sila, magtungo tayo sa isang ilang na puok at magpahinga muna kayo. Ipinapakita nito na mahalaga ang pahinga. Hindi lang para sa katawan, kundi lalo na para sa kaluluwa. Kahit si Jesus ay nagbibigay ng oras para sa katahimikan at panalangin. Pero nang makita ni Jesus ang maraming tao, nahabag siya. Dahil para silang mga tupang walang pastol. Kahit pagod na siya, mas pinili pa rin niyang maglingkod at magturo. Sa unang pagbasa, sa unang hari, si Solomon ay humiling, hindi ng kayamanan o kapangyarihan, kundi karunungan upang mamuno ng tama. Ito ang puso na kinalulugdan ng Diyos. Ano ang mensahe nito sa atin? Panahon ngayon. Marami sa atin ngayon ang abala sa trabaho, sa pamilya, sa social media. Problema, minsan nakalimutan na natin ang panalangin at pakikinig sa Diyos. Tinatawag tayo ng Panginoon na maglaan ng oras para sa Diyos. Magpahinga sa Kanyang presensya. Magmalasakit sa kapwa. Halimbawa,
Ang isang tao, ang pagod na pagod sa trabaho at problema. Sa halip na magdasal, mas pinili niyang mag-scroll sa cellphone o magreklamo, lalong nadaragdagan ang bigat sa puso. Ngunit may isa ring taong pagod, pero bago matulog ay nagdarasal. Panginoon, ikaw na ang bahala. Unti-unting gumagaan ang pakiramdam niya kahit hindi agad nawala ang problema. Dito natin makikita ang tunay na pahinga ay nagmumula sa Diyos. Ano ang tamang gawin nating mga Romano Katoliko? Una, magdasal araw-araw kahit maikli. Pangalawa, magbasa o makinig sa salita ng Diyos. Pangatlo, tumulong sa kapwa ayon sa ating kakayahan. Pang-apat, lumapit sa mga sakramento, misa at kumpisal. Panglima, tularan si Maria sa pagpapakumbaba at pagsunod sa Diyos. Manalangin tayo. Mahal na Ama, salamat po sa iyong salita na nagbibigay buhay at lakas sa aming kaluluwa. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat ng may karamdaman. Ipinapanalangin namin ang agarang paggaling ni na Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Rizal K, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, at ang aking buong pamilya na nagdarasal nito, pati na ang lahat ng nakabasa, nakikinig at nanunood na may karamdaman. Basbasan mo po ang lahat ng kaparian, gabayan ang aming mahal na Santo Papa Leo XIV, mga obispo, aming kura paroko, dayusisan administrador, Monsignor Claro Caluya. Ipinagdarasal din po namin ang gobyerno ng Pilipinas. Naway pagpalain mo sila ng karunungan at malasakit sa bayan. Inaalala rin po namin ang mga pumanaw na sina Papa Francisco, Monsignor Hermas, Pempe, Ferdinand, Pasita, Dante, Edwin, Obispo Jose, Maria Catalina, Jerry Jr., Padre Joseph, Jerry Dolores, at ang lahat ng aming mga mahal sa buhay na yumao. Sa pamamagitan ng intersesyon ng mahal na Inang Maria, iligtas mo po kami sa lahat ng unos, kalamidad at kapahamakan. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!